Salamat sa ating Panginoon sa umagang ito na hindi tayo piniko ng Diyos sa bahay panambahang ito upang magtamo ng mga pagpapala. Alam ko sa mga awitan pa lang, sa ating mga katotoong narinig ay napagpala na tayo. Nalanggit na sa ating Sunday School, sabi nga doon sa ating pinag-aralan, teach no other doctrine. Naniniwala ba tayo na ang Iglesia ng Diyos ang nagtuturo ng tunay na doktrina? Alam natin na walang ibang gagamitin ng Panginoon na ipapahayag ang kanyang tunay na aral kundi ang Iglesia ng Diyos. At salamat na ito'y dumating sa ating pandinig. Naunawaan natin ang aral ng ating Panginoon. At naranasan natin na tinanggap ng Panginoon sa ating buhay. At higit na ikagalak daw natin, sabi ng Biblia, na ang ating daw mga pangalan ay nasulat doon sa aklat ng buhay. Kaya nga kung ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay, iyon ay isang kagalakan na dapat na ating ikagalak sa umagang ito, sapagkat marami ang nagsasabing tumanggap sa Panginoon, pero hindi nila sigurado yung kanilang tinanggap. Kaya tayo ngayon ay may kasiguraduhan na kung tayo ay magtatapat sa ating Panginoon at hindi maaalis yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay, ay tayo tatawagin ng ating Panginoon. Amen? Kaya salamat sa pagkakataong muli ibinigay ng Diyos sa akin upang sa umagang ito ay patuloy niyong maging daan upang iabot yung mensahe ng Diyos sa abot ng aking makakaya, sa tulong ng Panginoon, na huwag matugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At alam kong napakahirap na tumayo sa isang kagaya ng mga magsasalita sa karamihan dahil kailangan mong mag-aral, kailangan mong hingin sa Panginoon ng tulong sapagkat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan lagi ang pagtumbay ng Diyos upang ang mensahe ng Diyos ay maliwanag na makarating sa atin. Kaya sa 2 linggo, kung mayroong nais na siya tumayo rito, ay malaya siya magsabi na kung siya gagamitin ng Panginoon ay siya magpapagamit sa Panginoon, siya ay sasabi at siya tatayo upang mangaral. Alam natin ang bawat anak ng Diyos, kung siya ay tinatawag ng ating Panginoon, ay alam kong ibibigay niya rin ang kanyang buhay para mapaglingkuran ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo lahat ay tumayo. Buksan natin yung ating mga Biblia. Buksan natin dito sa Marcos chapter 4, verse 23 and 25. Salamat nga pala sa salangin. Kaya Dani. Kaya salangin ko. Dito sa ating teksto na pag-aaralan, Marcos chapter 4, verse 23 and 25. Sabi niya rito sa sahin natin ng sagutan, sabi niya rito sa 4:23. Kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. Kaya dumalangin, hingin natin ang Panginoon na ni Kuya Pat. Maraming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng Panginoon sa patuloy pagkakaroon ng mga salita sa lahat na patuloy mong inihahayag ng iyong kalooban sa amin. Salamat Panginoon at sa umaga ito patuloy kami papasalamat at pinibigay sa iyo Panginoon at hindi mo kami dalawin, samahan sa pag-aaral na ito sa iyong mga salita na isayang ng ang katotohanan ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng mga bitig ng ginagamit mo Panginoon sa oras na ito sa aming harapan Panginoon. Samahan mo siya Panginoon at ikaw magsilata sa ganang iyo. Matanig namin Panginoon na nais mong ipahayag sa araw na ito. Salamat Panginoon sa iyong katugunan sa aming mga panalangin, sa aming mga kahilingan at sa araw na ito pinasasalamat
how well do you listen? Dito sa ating text, sabi niya nito, sa 23, sabi niya, kung ang sino man ay may mga pakinig, na ipakikinig ay makinig. Salamat sa Panginoon na isang biyaya na lahat tayo merong kainga, di ba? Walang tao na hindi merong kaingang binigay ng Diyos. Pero ang blessing, kung yung tenga natin ay nakakarinig, di ba? Kasi maraming mga tenga hindi naman nakakarinig. Kaya kung meron tayong pagdinig sa umagang ito, sabi ng ating teksto ay ating ipakinig. Naniniwala tayo, sabi niya rito, ang listening is one of the most important skill you can have. Sabi nga, napaka-importanting bagay pala yung meron kang pandinig. Meron ka ng skill na nasa iyo na makakaintindi ka na sa mga nagsasalita, di ba? Mauunawaan mo yung kanyang sinasabi. Pero sabi niya, how well do you listen? Paano tayo makinig? Sabi nga, kung tayo nakikinig, malaking impact ito sa ating magiging effective tayo. Halimbawa, kung sa school, kung tayo nakikinig sa itinuturo sa atin, meron tayong matututunan, di ba? Gagraduate tayo ng talagang gumagraduate tayo dahil meron tayong natutunan. Meron kasing gumagraduate, gaya ng araw, basta lagi kang hindi ka na-absent, lagi kang present, papasa ka na ng teacher kahit wala kang alam. Meron nga akong classmate sa high school, gumagraduate ng high school, hindi marunong magbasa. Kasi ano siya, pamangkin ng teacher. Kaya sa pakikinig, bakit ba tayo nakikinig? Sabi niya, we listen to obtain information. Diba, nakikinig tayo para makakuha tayo ng informasyon sa nagsasalita. Diba? Sabi nga, we listen to understand. Nakikinig tayo para maintindihan natin yung nagsasalita sa atin. Sabi nga, we listen for enjoyment. Sige, nakikinig din tayo para tayo maging masaya tayo. Kasi kung hindi tayo nakikinig, kung ano yung ating ginagawa, hindi natin alam, masaya na pala yung pinag-uusapan, hindi ka magiging kabahagi ng kasayahan ng kanilang pinag-uusapan. Sabi nga, we listen to learn. Nakikinig din tayo para tayo matuto. Di ba? Hindi lang tayo nakikinig na parang wala lang. Sabi nga ng iba physically present but mentally absent. Kaya nga yung pakikinig, kung taglay daw natin yung mga bagay nito, sabi sa pag-aaral, 25 to 50% din lamang ang iyong nakukuha sa pakikinig. Diba? Dahil nga, merong nakikinig, hindi nila ibinibigay yung focus doon sa pakikinig na kanilang dinadaluhan, maaaring sa meeting o maaaring sa pag-uusap ng mag-asawa o sa pakikinig ng isang balita. Dahil hindi sila focus doon, minsan wala pa nga 20 to 50% yung nakukuha natin information, di ba? Minsan, akala mo, naintindihan mo na yung sinasabi. Pero yung pala, hindi mo pala naintindihan. Dahil hindi ka nakinig ng ayos eh. Hindi mo naunawaan kung ano yung sinasabi. Kaya maliwanag, sabi nga, clearly, yung listening is a skill that you have, that you benefits from improving. Sabi nga, para ma-improve yung iyong buhay, di ba? Sa pakikinig. Kaya nga sa umagang ito, marami ang nakikinig, wala silang pinapakinabangan. Dahil nga wala sa kanila yung skill na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung ating mga pandinig. Kaya minsan, may maririnig tayo mga nangangaral, sabi niya, ibigay yung sakit ng inyong mga pandinig, di ba? Sabi ng mga ibang nangangaral. Sapagkat napakahalaga na nais niyang ibigay na mensahe.
Alam niyo yung ating Panginoon, nung siya ay nangangaral, nung siya ay nandito sa lupa, nung siya ay nangangaral, di ba, libo-libong tao ang audience niya pag siya ay nangangaral. At ito na yung problema ng Panginoon noon di ba? Maaaring nakita niya yung mga tao, kaya lang nakikinig dahil meron pakinabang. Yung iba kasi, meron mga 5,000, di ba? 5,000, 4,000. Pagsama-sama nila kasi may libreng pagkain, Panginoon, pag may sakit sila, pinapagaling ng Panginoon. Pero yung mensahe yung binibigay ng Diyos sa kanila, yung mga parable, gaya nung sinabi doon yung sa mga hasik, di ba? Kung babasahin niyo sa chapter 13, yung sa mga hasik, yung sabi nga may nahasik sa tabing daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa mabuting lupa. Pagkatapos na sinabi ng Panginoon, ang may pakinig ay ipakinig. Di ba? Hindi nila lubos na iniintindi yung sinasabi ng Panginoon doon sa tuloy na kahulugan ng kanyang sinasabi. Kaya sabi nga ng Biblia, mapalad ang nakakarinig. Kaya sabi doon sa mga alagad, mapalad na sa inyo'y ipinaliwanag ang kahulugan ng talinghagang ito. Pero sa iba, hindi. Kaya mapalad na tayo kung meron tayo mga pandinig na ibinigay ng Panginoon sa umagang ito. Sapagkat ito'y dahil sa ating pakikinig. Sabi nga sa pakikinig ng salita ng Panginoon, dito umuusbong yung ating pananampalataya. Diba sabi sa chapter 10 ng Romans, kung walang tagapangaral, walang mag-isampalataya, di ba? Walang maniligtas. Kaya sa atin, hindi naman tayo naligtas kung walang nangaral sa atin ang salita ng Panginoon. Hindi lang basta natin tumanggap sa Panginoon. Di ba? Hindi natin narinig yung aral na ito. Noon, may mga naririnig tayo aral kasi lahat naman tayo talagang naghahanap din ng salita ng Panginoon. At na-amaze tayo sa aral ng Iglesia ng Diyos, di ba? Minsan, nilalabanan din natin, di ba? Yung mga experience na iba, yung hindi sila naniniwala na hindi mamumuhay ng hindi nagkakasala. Di ba? Nung natanda ko pa nung nangalan isang kapatid, nung kasama ko sa trabaho, meron mga nag-uupos, mga sekta ng relihiyon. Pero sa akin, naririnig ko yung pangaral. At naunawaan ko yung bagay niyo, kaya isang araw, in-invite ko siya na mag-Bible study sa amin. At doon ko lubos na naunawaan yung salita ng Panginoon. Ang bumibisita sa amin nun, si Sister Rose. Kasama pa nun si Brother Nestor, kung natatandaan niyo, si Brother Nestor, si Brother Ricky, at si Brother Apos. At ako lang yung nakikinig doon. Yung misis ko nagtatago. Ako lang nahihiya naman ako lang kami nila, ako lang yung nakaupo. Tapos yung aking asawa, maalis na. Ayaw na makinig. Ayaw na maniwala Kasi meron siyang sektang dinadalaman. Yung sabi niya, doon siya. Hindi naman natin pagpipilit, di ba? Pero salamat sa Panginoon na binigay namin yung aming pagdinig. Di ba? Para maunawaan natin ang salita ng Panginoon, kailangan yung ating pag-inig ay talagang ibigay natin. Gaya ng hinihingi ng Panginoon sa bawat isa. Alam ko yung bawat narito, maging yung mga bata, meron na silang pag-inig Kailangan mabuksan na yung kanilang mga pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon. Hindi lang basta nila narinig yung salita ng Panginoon. Kailangan lubos nilang maunawaan. Sapagkat yung kanilang kalagayan, kung hindi nila mapapakinggan ng aral ng ating Panginoon, di ba mapapahamak ang bawat isa? Kaya yun yung tagubili ng ating Panginoon sa mga alagad Go ye into all the world and preach the gospel, di ba? Yun yung tagubili ng ating Panginoon sapagkat marami pa mga tao ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Kaya sa umagang ito, maaaring dito, hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Ito yung, nandito na yung katotohanan nasa atin na Pero bakit? Marami pa rin ang hindi talagang tumatanggap sa ating Panginoon. Ito ba hindi pa nauunawaan? O maaaring sa haba
salita ng Panginoon, meron na bang natandaan o yung 25 to 50% na sinasabi ko kanina, meron na bang paglabas natin ng panambahan, meron ba tayong natandaan sa mensahe na ating narinig? O maaaring yung pandinig natin wala dito. Kasi minsan, kung mapapansin natin, pag hindi tayo focus sa pakikinig, minsan yung iba yung napapakinggan natin doon sa nagsasalita parang may iba tayong iniisip. Kaya nawawala yung focus natin. Yun yung parte ng Panginoon sa mga tao na napakahirap pahayagan ang salita ng Panginoon. Na napakasimple naman yung itinuturo ng Panginoon sa tao, di ba? Unang-unang pinangaral ng Panginoon, sabi niya, magsisi kayo. No? Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya marami ang tumanggap sa ating Panginoon, maraming naniwala, ginamit nila yung kanilang pag-unawa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya yun yung problema ng ating Panginoon. Maraming mga tao ngayon ang ayaw namang makinig, di ba? Talagang sabi nga, pagka yung buhaya pumasok na sa lungga, paghihilahin mo, napakahirap na. Di ba ganyan yung mag-i-invite tayo sa isang tao para makinig ng salita ng Panginoon? Napakahirap, di ba? Ayaw nilang makinig. Hindi pa sabi na, tama na ko dito. Pero yung maganda, pwede mag-inom, pwede dalawa asawa. Pero ayaw nila ng salita ng Panginoon. Yun naman iba, nakikinig na nga, pero ayaw na mag-intindihin. Di ba? Kumbaga napilitan lang na makinig. Hindi nila naiintindihan. Kaya nga yung skill na nasa atin ay binigay ng Panginoon, sa pakikinig pa lamang, pakinabang na yun sa atin mga minamahal. Huwag natin walang mabuluhan yung bagay na binigay din sa atin. Gift yan sa atin na makarinig tayo sa bagay ito ng katotohanan ng aral ng salita ng Panginoon. Kami mayroon tatlong klase ng pakikinig. Sa Biblia, mayroong sinabi dun sa Hebreo chapter 5 verse 11, sabi niya, tungkol sa kanila marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, balibhasay, nagsipurol kayo sa pakikinig. Ibig sabihin yung nagsipurol, yung parang yung bobo ba, yung hindi lubos na makaunawa, o sabihin sa isang mapurol din, yung walang tiyaga. Marami pa sanang sasabihin. Diba, marami pang information na dapat ibigay sa inyo sa isang tao. Pero nakikita niya, hindi naman interesado, parang mapuro naman yung pagdinig. Hindi na nadadagdagan yung information na dapat na makapasa kanya. Kaya minsan ang tao napapahakap, di ba? May isang Diyos na napakahalaga na gaya nangyayari dun sa yung pag-iyo sa yung Yolanda, di ba? May mga information na binibigay sa mga tao, ganito yung mangyayari. Pero yung sinabi naman ng Pag-asa, yung mga tao, mali yung term na ginamit, kaya hindi naman naintindihan ng mga tao. Pero yung iba, akala nila yung information na yun, hindi mahalaga sa kanila. Pero kung nakinig sila ng ayos, yung iba siguro, naniwala, lumikas yung iba, di ba? Kaya hindi na pahamak. Kaya sana hindi mapuro yung ating pagdinig. No? Hindi tayo bobo sa salita ng Panginoon. No? Na kung mayroong magtanong sa atin patungkol sa kaligtasan, alam natin ipaliwanag, hindi yung ano nga ba yun? Tatanong mo muna kay brother, kay sister. Kasi bago matanong ko sa Panginoon, alam mo na yun di ba? Pag lumapit ka sa pagsisisi, hindi mo alam yung inilapit mo, wala ka talagang masasabi. Di ba? Maaaring, kaya rin yan sa sekta sabi niya, sino tatanggap sa Panginoon? Taas ang kamay. Taas, di ba? Manalangin tayo, sumunod kayo sa aking panalangin, sabihin. Pero hindi nila alam ang tunay na kaligtasan. Di ba? Kaya nga, sana hindi mapuro yung ating mga pag-iisip patungkol sa kalooban ng ating Panginoon. Kung matalino tayo sa mga bagay na mga material, dapat mas maging matalino tayo sa salita ng ating Panginoon. Di ba? Kasi kung tayo, sabi nga doon ni
ni Pablo kay Timoteo tayo na sa iyong pananalita, di ba? Pag may humihingi ng ano sa iyo, maipapaliwanag mo. No? Humihingi ng katwiran sa iyo, patungkol sa kanyang kaluluwa, maipapaliwanag mo ng maganda. Diba? Na mahihikayan mo siya dun sa iyong sinasabi. Diba? Kasi meron mga tao na kailangan makonvince mo talaga. Dahil sa iyong itinuturo para maniwala siya. Hindi lang na sa turo, hindi talagang makita din talaga sa buhay. Kasi yun yung importante doon eh. Na makita talaga sa atin yung buhay na sinasabi tayo ligtas. Yung pangalawa pang sinasabing yung pakikinig, yung makatintay nga dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, sabi niya rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbundol sila ng kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Verse 4 sabi niya, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katahan. Alam mo, dapat hindi, salamat sa Panginoon, hindi naging makati yung ating tenga sa salita ng Panginoon. Kumbaga, hindi, yung makati ang tenga, parang hindi ka, ano yan? Hindi totoo yan. No? Hindi natin, salamat sa Panginoon, hindi nangyari sa atin yung ganito. Na tiniis natin yung magaling na aral. Kapag yung iba, hindi tiniis yung aral na ito, yun iba. Sa panahon pa rin ng mga apostol, maraming umalis sa pananampalatayang ito. Diba? Kaya nga, nagpasalamat tayo na hindi ganun ang ating kalagayan. At yung pangatlo, yung mabuting pakinig. Sabi na dun sa Lucas chapter 8 verse 15, at ang sa mabuting lupa at ang mga pusong tiktiman at mabuti na iniingatan ng salita, pagkarinig at nangagbubunga ng may pagtitiis. Ibig sabihin, iniingatan niya yung salita na kanyang naririnig. Na hindi yung pagkarinig niya, wala lang, tapos na. Kundi talagang iniingatan niya yung salita ng Panginoon sa kanyang puso. At iyon magbubunga. Kasi yung salita ng Panginoon, kailangan magbunga rin sa atin eh. Sapagkat kung walang bunga, sabi nga ng Panginoon, ako ang puro, kayo ang mga sanga. At sa akin, kung sino mang sanga hindi nagbubunga, ay puputulin niya. Kaya may salita ng Panginoon na ating tinanggap, kung mabuti ang ating pandinig, kailangan magbunga yung salita na ating naririnig sa umagang ito. Hindi lang lagi nating naririnig tapos hindi naman natin ginagawa. Sabi ko nga kanina, na dinadaya lamang natin ang ating sarili. Sayang yung ating pagpunta rito. Diba? Sabi nga nung isa sayang yung gastos mo. Yung pag-ising mo ng umaga. Yung pamamalansya mo ng damit. Diba? Tapos, pupunta ka rin lamang dito, hindi ka makikinig ng salita ng Panginoon. Tapos hindi mo ibubuhay yung salita ng Panginoon. Sayang lang, dinadaya lang natin ating mga sarili. Sabi nga ni Walter Papa, go home and plant kamote. Sinasabi gano'n eh. Kamote parang magtanig ka lang ng kamote, meron ka pa nga anihin. Kesa, pumunta ka sa Panambarang, natapos wala lang. Sunday Christian. Nawa hindi yun ang mangyari sa atin, mga minamahal. Sapagkat ayaw ng Diyos yung mga bagay na ganyan. Alam niyo, merong tayo din may pandinig sa umaga ito. Sabi niya rito, may mga babala ang Diyos eh. Sabi niya rito sa Jeremiah chapter 6 verse 10. Jeremiah. Ayun na nga. Jeremiah. Verse 6, verse 10. Ito na. Sabi niya rito, kanina ako magsasalita at magpapatotoo
upang kanilang marinig. Narito ang kanilang pakinig ay paking at hindi mga karinig. Narito ang salita ng Panginoon ay naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran sa Kanya. Sabi niya sa English, to whom shall I speak and give warning? Alam niyo, sinabi ni Jeremias, kanino ako magsasalita para bigyan sila ng babala? Alam niyo, salita ng Panginoon, puno-puno ito ng babala sa atin na kailangan natin, sabi niya rito, yung iba, sabi niya rito, narito ang kanilang pakinig ay paking at hindi nakakarinig. Narito ang salita ng Panginoon ay naging kadustaan sa kanila. Ibig sabihin, inubotya nila yung salita ng Panginoon. Sabi niya, sila'y walang at wala silang kaluguran sa salita ng Panginoon. Hindi sila nalulugod sa salita ng Panginoon. Kaya nga, meron warning ang Panginoon sa atin na dapat natin marinig. Noon pa man, ipinapangaral namin, gumamit siya ng mga propeta. Dating nga yung ating Panginoon, yung mga alagad at yung mga ministro na tinawag ng Panginoon para ipahayag ang salita ng Diyos para bigyan babala ang mga tao. Kapag sila ay huwag mapahama. Sabi ko doon sa Zacarias, sinabi pa rito sa chapter 7, verse 11, ngunit kanilang tinanggihan, dinggin, at kanilang itinirong may iniurong ang balikat at nagtakip ng pakinig upang huwag nilang marinig. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan at ng mga salita ng ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng mga unang propeta, kaya dumating ang malaking puot na mula sa Panginoon ng mga hukbo. At sa 13 sabi niya, at nangyari na kung paanong sila'y sumigaw at hindi nila dininig, at yung sila sisigaw at hindi ko didigin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo, ang Panginoon, nais niya isigaw yung kalagayan ng mga tao. Ang Panginoon, yung sigaw niya, sabi, umabot sa sino na halos kalat na salita ng Panginoon, di ba? Yung aral ng Panginoon, maaaring napakinggan ng mga tao. Pero hindi sila makinig. Kaya nga darating daw ang araw, tayo naman ang tatawag sa Panginoon, hindi naman din siya makikinig. Di ba? Napakahirap ng bagay na yun. Na isang halimbawa na lang kung ang Diyos na nagsasalita sa atin ng mukhaan, maaaring sasabihin natin, totoo ito. Diyos na ito nagsasalita eh. Pero, yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon, dapat paniwalaan natin dito sa iglesia ng Panginoon, hindi sa ibang aral. Kasi dito lang talaga yung totoong aral sa iglesia ng Panginoon. Wala na ibang aral, mga minamahal. Kung tayo naghahanap pa ng ibang aral, may kulang na sa atin. No, hindi tayo nasisiyahan sa aral ng Panginoon. Kaya nga, dito pa sa ating pinag-aaralan, sabi niya rito, meron tatlong principle na ating dapat gawin sa pakikinig. We must hear with faith. No? Makinig tayo na mayroong pananampalataya. Sabi niya dun sa Hebrew chapter 4 verse 2, sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang malakit na pananampalataya ang nakakarinig. Kailangan pala yung pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. No, maniwala tayo na kung sino man yung nagsasalita, ginagamit ng Panginoon, pinaniniwalaan natin yung salita ng Panginoon. Hindi tayo nag-aalinlangan. No? Na tunay yung ating naririnig. Sapagkat sabi nga, mananagot yung nagpapahayag kung hindi totoo yung kanyang sinasabi. Kaya nga, sa ating mga tagapakinig, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya upang pakinabangan natin yung ating mga naririnig na salita ng Panginoon.
Sapagkat ito'y kailangan natin sa ating buhay. Sapagkat nabubuhay tayo sa mundong ito, sabi nga ang walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan taglayin natin yung tunay na pananampalataya. Kasi kung wala ka sa totoo, hindi ka makapag-umpisa sa tunay na pananampalataya, walang kabuluhan ng iyong buhay. Diba? Pero kung nasa yung tunay na pananampalataya, yung pag-uumpisa mo, matatapos ng maganda. Diba? Kasi kung inumpisahan mo ng mali, matatapos ka ng mali. Diba? Pero kung inumpisahan mo ng tamang pananampalataya, tamang paniniwala, tamang turo, tamang aral, at yun yung ginagawa mo sa iyong buhay, magtatapos ka ng tama. Sigurado ka sa iyong pupuntahan. Kaysa doon sa pananampalataya na hindi ka sigurado, di ba? Anong dulo nun? Kapahamak ka. Kasi hindi, sa iyo mismo, hindi ka sigurado sa iyong sarili, sa iyong kinatatayuan. Paano matatapos yung pananampalataya nito? Sapagkat sabi nga, ang layo din ng ating pananampalataya ay pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Saan maliligtas yung ating kaluluwa? Sa ikalawang kamatayan sa impyerno. Unang kaligtasan dito sa lupa, maligtas tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga ng pananampalataya sa ating pakikinig. Na lahat ng ating naririnig na aral ng Iglesia ng Diyos, hindi natin binabali, no? Hindi natin sinusuway. Hindi yung dadampot kang kaya, sabi nga ni Kuya Daniel kanina, parang buffet, kung ano rin gusto mo, yun ang kukunin mo, yun ang kakainin mo. Pag puro bago yung pinipili mo, madali kang natututas, diba? Hindi ka nakakain ng gulay, hindi ka nakakain ng mapait, diba? Yung mga Ilocano, mahilig sa mapapait, diba? Mga papait. Kaya kailangan pipili din tayo doon. Kasi yung salita ng Panginoon, mayroong matamis, di ba? Mayroong din mapait. No? Mayroong din masarap, di ba? Kaya yung salita ng Panginoon, kompleto na yan sa ikalulusog ng isang Kristiyano. Para maging kalusog ng isang Kristiyano, kailangan kompleto yung kanyang kinakain, di ba? Hindi yung laging magbigay kayo sa Panginoon. Sabi niya, sasabihin, bigyan din kayo tik-tik, lig-lig at umaapaw. Yun yung gustong marinig ng mga tao Pag nagbigay ka, bibigyan ka rin daw ng tik-tik, lig-lig, umaapaw. Kaya taas din yung mga panyo. Tataas na lang, di ba? Tapos, bukas, ito na kayong pera. Isang yun, pagdaraya, di ba? Ayun, dami taong nadadaya. Kita niyo pag sila nagkatipon, di ba? Pero salamat sa Panginoon, hindi naman sa dami yan Sabi nilang, marami kami yung totoo. Pero sabi nga ni Brother Jet, 1,000 ang tao ngayon, 90 o 100 million, di ba? Ilan lang yung mga Kristiyano, yung anniversary, nasa almost 500 o wala pa, sama yung mga bata. Yung dami ng tao sa Pilipinas. Kaya hindi sa karamihan niya, mga binaba, sabi nga yung mga pipiliin pa yun. Di ba? Bibigligin. Nasalain, sana hindi tayo mahulog doon. Kasi kung pinalaki yung butas yung digdigan na tayo maliit, yung ating pananampalataya ay lang sa ating Panginoon, mahuhulog tayo, hindi tayo makakasama. Kaya hihirangin pa sa atin yung tumanggol sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, lalo pa kaya yung hindi kumilala sa Panginoon, saan kaya sila pupunta? Sabi nga yung mga matuloy, bahagyan ng maligtas, yung mga makasalanan kaya saan kaya magsisiharap? Diba? Tayo na nga tumanggol sa Panginoon. Sabi na rito, bahagyan ng makaliligtas. Kaya pakaingatan natin yung pananampalataya sa ating pakikinig. Kailangan ito magbunga. Sabi niya, pangalawang rule, sabi niya, we must hear with reverence. Reverence, hindi yung ikakabit mo sa pangalan mo. Reverend Daniel. Diba? Most reverend. Sasabihin ganun
Pero ano nyo, yung salita ng Panginoon, pag narinig natin, ano yung mga sa lumang tipan, pag narinig nila ang salita ng Panginoon, nagsisiyod sila. Nagbibigay galang sila pag narinig nila ang salita ng Panginoon. At talagang nung magsalita ang Panginoon, sabi niya, walang makatiis. No, na marinig ito, parang natatakot sila sa salita ng Panginoon. Kaya doon sabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, sabi niya rito, at dahil naman dito ay nang nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nag-inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangarap. Sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan. Sa salita ng Diyos na gumawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya yung mga Thessalonica, tinatanggap nila yung salita ni Pablo na hindi salita ni Pablo yun, kundi salita ng Panginoon. Kasi ginagalang nila yung salita ng Panginoon. At sinabi nga sa gawa na sinasaliksik nila ang banal na kasulatan kung totoo yung pinapangaral ni Pablo. Kaya hindi lang tayo basta tagapakinig. No? Hindi natin sinasaliksik yung ating napapakinggan. Kaya maraming tao nadadaya eh. Bawal magdala ng Biblia, di ba? Bawal magbasa ang mga miyembro ng Biblia, yung nag-aaral lang, may Biblia. Ano yun? Pandaraya yun, mga minamahal. Kaya yung mga salitang ating napapakinggan, kailangan pinag-aaralan din natin, hindi naman araw-araw mayroong nangangaral sa atin. Pinapahalig yung salita ng Diyos. Bagaman sabi nga, ang salita ng nangangaral naman, kumukuha lang din siya yung mga bagay na ipinangaral para patuloy naman ipaalala sa mga tao. No? Ibinibigay sa kanya ng Panginoon, kahit maaaring narinig na natin, narinig na naman natin uli. Dahil hindi naman kalooban ng Diyos eh. Maaaring yung kaligtasan, lagi natin narinig sapagkat marami pang hindi naliligtas. Narinig natin yung lubos ng kabanalan sapagkat marami pang hindi lubos na banal, di ba? Narinig natin yung pangaral sa modesty kasi marami pang hindi sumusunod sa modesty. Di ba? Isang pagbibigay, di ba? Pinapangaral yung pagbibigay kasi marami hindi rin nagbibigay. Kaya nga yung salita ng Panginoon, kaya kailangan natin sabi niya, igalang natin ito, salita ito ng ating Panginoon. Bagaman, ang tao nagsalita, sabi nga, ang tao nagsalita dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi yung salita ng tao lang. Kasi kung salita lang ng tao, yung ating papakinggan, maraming mga magaling na tao ngayon. Napanghikayan yung kanilang mga salita. Pero kung hindi natin taglay talagang pagkaunawa sa salita ng Panginoon, maaaring mahila tayo doon, mga minamahal. Kaya, nawa ito yung isang aral pa na ating taglay sa umagang ito. Sabi niya, we must hear with prayer. Makinig tayo at manampalataya yung panalangin. Alam niyo, maganda daw, pag tayo ay pupunta sa panambahan, kailangan nananalangin ka na. Ibinadalangin mo na sa pagdalo mo sa gawain, ikaw ay pagkapalain ng Panginoon. No? Dinadalangin mo yung mensahe, di ba? Na ikaw ay mapagpala, di ba? Tapos pagkatapos ng mensahe, pag manalangin ka rin, salamat sa Panginoon, napagpala ako sa mensahe mo. Ganun. Kailangan mo sa pakikinig, kailangan yung panalangin din eh, di ba? Kasi walang tagumpay kung walang panalangin. Kasi kung walang tulong ng Panginoon, sabi nga wala lang tayong magagawa sa ating sarili. Sabi nga para lang tayong batingaw na, umalingaw-ngaw. No? Kung walang tulong ng Panginoon. Kaya pupunta tayo sa panambahan, inihanda na natin yung ating sarili, nanalangin na tayo. Sa umaga, sabi ng Panginoon, araw ng linggo. Ito yung araw namin pagsama sa iyo. Tulungan mo akong pagpalangin mo. Diba? Pakikinig ko ng iyong mga salita, nawa naibigay ko yung tamang pakinig. No? Yung pakikinig sa iyong mga salita, hindi maagaw ng diablo yung pandinig. Ano, nagpalit sa daw si diablo at si ating Panginoon. Ito yung narinig ko lang, sabi ng diablo. Sabi nga, yan. Yung mga tao dyan sa lugar na yan, aking lahat yan. Sabi ng diablo.
Di nalungkot ang Panginoon. Kasi like that siguro yung pinuntahan nila. Ayan, mga tao dyan sa akin yan. Pumunta naman sila sa, dumaan naman sa panambahan. Sabi ng Panginoon, ito, makakabawi ako. Sabi ng Panginoon, yan mga nandyan, aking lahat yan. Sabi ng Diablo, hindi sa'yo lahat yan. Yung mo meron doon na tutulog. Sa akin yun. Yung hindi nakikinig. Sa akin yun. Diba? Malulungkot ang Panginoon, diba? Kaya sabi nga huwag tayong matutulog. Bagaman ako nga, panggabi na ako eh. Pero kung ako'y nakaupo, maaaring makatulog ako. Kaya huwag tayong ituturo ng Diablo. Ayan, sa akin yan. Papayag ba kayo doon? Yung may sungay, lalapit sa inyo. Hawakin ng inyong kamay. Diba? Hindi. Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. Kailangan yung pakikinig natin yung salita ng Panginoon talagang ipanalangin natin na hindi tayo nakaagawan. Isang araw na nga lang yung para sa Panginoon. Minsan inaagawan parati ng Panginoon. Simpleng pakikinig ng salita ng Diyos. Sana hindi tayo makikinig, naglalaro, nagkukwentuhan. Dapat mawala yun. Alam niyo, yung ibang mga sekta ng relihiyon, sa pagdating sa panambahan, napaka-very organized nila. Maging sa pag-aawitan. Talagang solid sila. Pero turo lang ng tao yun, di ba? Pero sa atin, nasa katagalan tayo, hindi siya mating sinasamba. Sabi nga, 2-3 nagkatipon sa kanyang mga ganda sa isang kaligtaan nila. Ang ito ang Panginoon. Nagsasalita siya sa atin. Kung ano yung ating kalagayan sa kanyang harapan. Tayo ba'y nakikinig ng yung tenga lang inilagay sa atin ng Panginoon pero walang kwento yung tenga natin. Hindi tayo nakatunaw, hindi tayo nakakarinig. Sabi nga, yung mayroon, bibigyan pa sa ating teksto. Pero yung nasa kanya, aalisin pa. Kaya hanggang meron tayong pagdinig sa umagang ito, gamitin natin. No? Hindi na kailangan yung hearing aid para hindi natin marinig yung salita ng Panginoon. No? Napakahirap yung hindi na tayo makarinig, kung makaunawa ng salita ng Panginoon. Kung nawang dumating sa atin yung mga kabataan na tayo'y tatanda na ilang taon na tayong pabalik-balik sa panambahan. Yung buhay mo lalong sumasama, yung mabigat eh. Kada linggo, naririnig yung salita ng Panginoon, pinapangaral sa iyo. Pero hindi mo pinapakinabangan. Ang resulta yung buhay mo lalong sumasama. Di ba? Lalo ka nagiging rebelde sa salita ng Panginoon. Alam niyo, yung salita ng Panginoon. Hindi nga tawag dito, pananagutan na natin yung ating nalaman sa salita ng Panginoon. Pananagutan na natin yan, mga minamahal na anak. Tayo ng Panginoon na tayo mapahamak. Kayo mapahamak ang bawat isa sa atin. Nais niya na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ito yung buhay. Sabi nga kung matamang man ang lahat, maging mayaman ka, kasi na lahat ang iyong pag-aari. Naging matagumpay ang iyong buhay. Pero kung wala naman ang Panginoon, walang kwenta mga minamahal, mga kabataan. Kaya kung marinig niyo yung salita ng Panginoon, sabi nga huwag niyong papagmatigasin. Sapagkat sabi nga doon sa kay Jeremiah, pinatigis niyo na parang lintong diamante yung puso. Kasi yung puso talaga natin, titigas yan eh. Pag yung salita ng Panginoon na hindi natin talagang pinapasok o ninamnam yung salita natin, titigas na lang yan. Hanggang mawala na talaga yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kaya habang may pagkakataon, habang may binibigay Diyos sa atin na marinig natin ang kanyang mensahe, ng kanyang mga aral, nawakan natin palalampasin ang bagay na yun. Yung may pakinig na ipakikinig na niya habang siya'y nabubuhay. Sapagkat ito yung panahon na parang ipaghanda natin yung ating kumbaga ang Diyos naghandasin ng tahanan sa atin doon sa langit. Tayo rin naman kailangan maghanda. Ipaghanda na natin yung ating mga sarili na tunay na kalalagyan doon sa kabilang buhay. Kaya sa mga salitang ating narinig, naway maging laging hamon at paalala sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya ibig na tayo mapahama. Makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan.
At nawa sa tayo'y ang Diyos ang sa kumilos lagi sa atin, no? Sa mga kanyang mga salita, na ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga sa ating mga pakinig. Pagkat nais ng Diyos, hindi bawat salita na inahasik sa ating mga puso kailangan magbunga. Kailangan magbunga. Ang bunga nito, hindi dapat, sabi nga, yung bunga kailangan na hindi may bunga na parang hindi maganda, di ba? Ang bunga ng masama. Kailangan bunga yung magandang bunga ang hinahanap ng ating Panginoon. Sabi niya, yung puno ng higos, naghahanap ang Panginoon ng bunga. Wala siyang makita. Sa tagal-tagal niya na siguro pagdaan doon sa puno na yun, hanggang sa kanya siya nagutom, wala pa rin bunga siyang makita. Ano sinabi ng Panginoon ngayon, hindi ka na magbubunga pa. Nang kinars niya yung puno ng olivo tapos natuyo na siya. Nawa, hindi mangyayari sa atin yun. Nasa haba ng pakikinig natin ng salita ng Panginoon, hindi pa rin tayo nagbubunga, hindi pa rin tayo talaga lumalapit sa Panginoon, nananatili tayo sa kasalanan, nawa ang kahabagan ng Diyos ay laging sumaating. Kaya yan ang mensahe ng ating Panginoon na alam kong maiksi, pero nawa pinapulutan natin ng maiksing aral na magbibigay ng hamon sa atin upang yung ating pakinig ay tunay na naibigay natin lagi patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya lahat ay tumayo, ang maraming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinagpapasalamat Ama ito sa mensaheng niyong nakayagaman sa aming gawin na gawin na binigyan ng aming mga isang pagdinig upang makaunawa ng inyong mga salita. Hindi lang talaga marinig namin ang inyong mga salita nito, kundi patuloy na magana po sa aming mga buhay. Tulungan po kami, bawat isa amin, kayo po nakababatid ng aming kalagayan. Na patuloy ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu ang siyang lagi namin hinihingi, Ama, sa mga ganito, pagkakati po na inyong pagtawag, Ama, sa mga hindi pa kamilala sa inyo, Panginoon. Alam po lagi kang mayroong panawagan. Ama Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Napapatuloy po kayo kumilo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagpapala, sa pagsama ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Pangalan ni Jesus, kaya aming hinihinig. Ang pagtawag,